sa makausa may gabi sa tanan mga members sa nga church nga mao ra gyapon ang ato mga sitwasyon karon nga sa ato ang prayer meeting nga may pulis karon prayer meeting unta nato pero wala ka dinhi magkahiwo sa sulod sa simbahan panimalay sa Ginoo tungod sa rason nga ang problema sa ato ang panahon karon wala pa nahuman kitang tanan ang balo man ta nga ang PCQ sa ato ang lugar na extend siya padulong pa hangtod pa sa May 15 no kung wala ko masipyat pero sa gihapon pasalamatan nato ang Ginoong maski sa inaani pamamaagi inaagi sa video sa inyong mga kabalayan makita gapon ko ninyo nga hagit ninyo may tungkol sa pulong sa Ginoo. May gabi sa tanang mga members nga naa sa nagkalahi-lahi nga mga lugar. Hinaot ang damo karon nga gabi sa pamalandong, sa pagsubaybay sa tuang serbisyo sa inaani nga mga pamamaagi, no? Para nga dili ko mo makapangluod sa akoa. So akoa nga kumustahon kamo karon nga gabi. So good ko dito sa kay Pais family ni Lablab o ni Manan kauban sa inyong usa ka anak nga si Andimi mayong gabi sa inyong tanan hinaot pa namo sa mayong lawas kay Brother John Pod o Sister Inday Sister In Brother Angelo diha sa Buhangin so mayong gabi sa inyong tanan hinaot nga ang grasya sa Ginoo manahimo gihapon nga suficiente sa inyong pagtuyo. Brother Jake, Sister Bijen, o kauban sa inyong bata, may gabi sa inyong diha. Inaawat ka nagasabaybay mo sa ato ang serbisyo sa matag panahon, Wednesday o sa Sunday, may gabi. Brother JB sa Malagamot, kauban ni Sister Mimi, iyang asawa o kauban sa inyong anak, o imuhang igsuon, yan ang diha, may gabi sa inyo, inaawat na mo sa mayong panglawas. Brother Longlong, Mr. Isay, Brother Junel, Maika ug si James mayong gabi sa inyong tanan nga nagapaminaw karon nga gabi hinaot pa nga Ginoo maayos inyong kinabuhi diha. Brother Unggo, Sister Celine, mayong gabi sa inyong tanan. Brother Ernel, Sister Chinchin, kay Elijah o kay sa inyong ikaduha nga anak. So, mayong gabi sa inyong tanan diha. Inaot na mo sa maayong panglawas. Ang Ginoo nagpanalangin ta kaninyo. Brother Nards, Sister Darling, kauban sa inyong anak. Mayong gabi sa inyong adabrad. Inaot nga ang Ginoo maayo sa inyong kinabuhi. Bisin sa amo dinhi, wala kong may gipasagdan sa Ginoo. Sister Gaga, with Brother Mimi diha sa airport, may gabi sa inyo Dalay ko na Ginoo sa inyo kinabuhi diha. Ako na Diyos nalangin sa inyo kauban pod sa usahan ko ka mga kausap ko ka kauban member sa church, Brother Noel, John Dave, si Ninya o si Baby, may gabi sa inyo diha sa Secret Valley. Daot karon nga gabi nagasubaybay mo sa ato ang prayer meeting. Brother Lando, Sister Rilva, diyan sa Suluwaga. Ayong gabi sa inyong tanan. Kauban sa inyong duha ka bata, Jasper o si Eunice. O sa tanan nga makadungog sa inyong mga igsoon, Sister Rilva, ako gipaabot ang pagpangmusta sa inyong tanan nga mga igsoon, mga Ganyagos. May gabi sa inyong tanan, Sister Gigi, si Dad Luloy, isa nimo kay so Sister Riljen, may gabi sa inyo ang tanan. Sa tanan nga makabati diha, ani nga video. Din Sister Rosel, kauban sa imong pamilya diha sa Dacodaw, may gabi. Dad Erwin, Sister Jubilee, Brother Elton sa Kabayan. Ngayong gabi sa inyo ang tanan diha. Inaot nga nagatanaw mo, nagasubaybay mo, o Ginoo nagapanalangin sa inyo o sa taga Panabo kay Mama Sol o kay Papa John, may gabi sa inyong tanan. Naot ang Ginoo maayo sa inyong kinabuhi. O sa kay Brother Monsing, Sister Chona, o sa inyong bata, may gabi sa inyong
tanaw pag pamalandong padayon sa minsay sa pulong sa Ginoo nga naamo sa maayong panglawas. Brother Dodong with Sister Inday sa Panabo, Makatimpag Family, may gabi sa inyo ang tanan. Brad, kumusta na mong tanan nga akong naminso ng mga pangalan. Naot pa nga ang Ginoo nagapanalangin sa inyo ang tanan. Ako po kumustahon ang mga Bible studies, mga sympathizer na to. Sister Lillian, Brother Eric, Erika sa tanan inyong pamilya. Ayong gabi sa inyo diha. Kay Sister Ipoy nga nagasubaybay na aning video nato, nakatanaw sa sawali may gabi si Sister Grace kaming gabi diha, kay Sister Aling, kan Aileen or Hamoner family, mayong gabi sa inyong tanan. Hinaot karong nga gabi nagatanaw mo, nagapamalandong mo si Raquel po diay sa Panabo, may gabi da Raquel kauban si Panimalay o kay Mahal sa Panabo, sa Kabayan, ang gabi sa inyong tanan diha. Apil po nako ang ato ang Bible study sa Secret Valley, Bugani family, Brother Gary, may gabi sa imo diha. O kay Sister Nancy, ang imong asawa, sa imong anak si Gary Jr. o si Maymay, o uban sa imong kamanghuran nga anak. So tanan-tanan nga kuang nanganlan, may gabi sa inyong tanan. Kumusta? Hinaot na amo sa maayong panglawas. Ginaot karon nga gabi ang damo sa inyong Bible sa pagtanaw, yung notebook, bullpen sa pag-take note sa mga mensahe nga ato ang pag-danon, no? So kung kami inyo pangutanon diri kauban sa ato pamilya, Ma'am Faith, Sister Lucila, Marvelous, Brother Dave, ug si Brother Renz, kami naghandom sa inyo mingaw namin sa inyo, hinaot unta nga itunggon pa sa Ginoo. Maabot ang mga kapanahonan gikan karon, back to normal na ta para ang atong fellowship, ang atong panibawon, our ministries, our Bible studies, tanan nga mga handom nato, mobalik na ta sa regular nga pagpangalagad sa atong Ginoo. Pero dili ta dapat mag-ol, dili ta pasagdan sa atong ang Ginoo. Importante lang na ang atong pagtuo na kanunay sa tuwa. So karon nga gabi importante nato padayon mamalandong sa pulong sa Ginoo sa uban kani nga mga churches sa uban nga mga pastors, kada gabi ang ilang pagwali para nga mga members madasig padayon sa ilahang pagkinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Plus na pa sila devotional every morning. So ang mga members tanan na naga-participate, naga-involve sa ilahang kasabutan. So there's no reason nga sa ato gani sa isa ka semana kaduha lang nato ginahimo ni prayer meeting o ang Sunday service, wala gani tayo for service. So hinaot nga ginasubaybayan nato ang atong gikasabutan sa ani nga naalang ta sa ato nga kabalayan, maminaw ta og video, maminaw ta og wali pinaagis pag video. Sama karon nga gabi mamalandong ka. So dili ta dapat maglangay para matagaan nato og taas-taas or panahon ang pulong sa Ginoo. Let's open our Bible with me, the book of Psalms 138. Diri nato kuhaon ang hagit sa pulong sa Ginoo sa matag usa ka nato. Kay kinabalo man ta Christians nga sa Matthew chapter 4 verse number 4, ang Bible nagsulti nga ang tao dili mamuhi sa pan lang kun dili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa tuang Ginoo. Subot pa sabot ana, dili lang dai kay sige lang tang paningkamot and then walay panahon ang Ginoo o ang iyang pulong sa atong kinabuhi. Especially karon nga wala gyud laing gikabalak-an ang tao. Ang gikabalak-an sa tao unsa ang pagkaon ugma, unsa ang pang-survival, unsa ang kanus ani mahuman. Seldom lang kakitag tao nga maghandom nga makabati na unta ko pulong sa Ginoo, kanus sa pa ba ko makasimba, kanus sa pa ba ko makapangalagan. Hinumduman nato ang Dios nagiging balance siya nga di lang kay sa pag-physical dapat ang tao maghandom, dapat pod sa espirituhanon ang tao mangandom na. For us Christians, so mao na nga naningkamot ta by God's grace na makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo sa ginaan mga pamamagdi. Psalm 138 verse number
7. Basahon na po, dayon na po mga kaubandre, pumalik silang basa, andi sa ikatulog, dungana na to basa. Psalm 138, verse number 7, the Bible says, "Do I walk in the midst of trouble? Thou wilt revive me. Amen. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me." Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. Okay, balik ko ito basa sa ikatulo. Do I walk in the midst of trouble? Thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. Lord, i-bless Ginoo ang pagwali si mong pulong karon nga gabi. Panalangin ni Lord ang mga kaanak nimo nga naa sa ilang kabalayan nga naminaw karon. I-bless sila, ikaw Ginoo magpanalangin sa ilang kasing-kasing, idulungon na madunggan nila Ginoo ang pagwali sa mong pulong makahatag og revival sa tanang nga mga listeners. I-bless Lord kaming tanan, i-bless ang mga viewers po namo nga nagasubaybay nini nga video. Hinaot pa ikaw magpanalangin. Bless my mouth. In Jesus' name I pray. Amen. Now, sa panahon ni David, ingon pa niya, "Do I walk in the midst of trouble?" Now, kitang tanan, nakabalo na ta, nga kini si David usa ka hari sa Israel sa iyang panahon. Nya kabalo naman ta nga dili ka pwede mahimong hari nga kung yano lang ka, kung sa kuan pa binultoldo pa nga pagka-istorya, wala kay tahal. So paghari gani ka, maalam ka, paghari gani ka, naging kay abilidad. So mauna ang usa sa mga qualification sa unang panahon. Sa iyang pagkahari sa Israel, iya na sinati nga nakalakaw siya o na sinati niya sa iyang kinabuhi ang trouble sa iyang pagkahari. Now, ingon pa niya, "Do I walk in the midst of trouble?" So sa iyang paglakaw o sa iyang pagkahari nga nasinati niya ang dili maayong dagan siyang kinabuhi, nibatin sa kamugdaw, nibatin sa kaluya. Mao bitaw ni nga naghangyo siya, "Thou wilt revive me." Ingon pa niya nga, "Kasiga ako." Hinaoton ta mga Christians, pinalangga nga mga members sa church, ang among mga Bible studies, ang sympathizers, nga hinaot pa, pati sa among mga viewers, kung na may Christians ka subaybay na ani, nagapaminaw, nga kung naa na ka sa kaluyahon, kabugdawon, tungod kay naa ka atubang, naa ka sa pag-antos sa dagan sa panahon tungod sa COVID-19, hinaot pa unta nga sa gihapon, as a Christian, imo gipangandoy nga ma-revive ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Nga pa ni David, "Do I walk in the midst of trouble?" Kung ato nga i-apply ni karon, naata naglakaw ta sa kalisod sa COVID-19, naata karon usa pud sa nakahatag og kagulian nato ang mga panghitabo sa dagang sa atuang panahon. Kay karong panahon na usa sa makagulian kanato sa wala pa ning COVID, usa sa naka-trouble nato, wala pa ning COVID, tanan adlaw pray ta nga mulakaw. Bisan asa ta mag-adto, pwede ta nga makaadto. Pero karon nagiging piling-pili ang adlaw nga pwede ka magawas. Kay kung pananglit ang last digits imuhang number sa imuhang impulse karon, kung panalit bungkig na, mulakaw ka Lunes, Miyerkules o Biyernes. Kung pananglit naman pod ka, dili bungkig ang imong number, naapod ka sa Martes, naapod ka sa Huwebes, naapod ka sa Sabado. Pero sa wala pa ni tanan adlaw, naglakaw ta, walay problema. Pag-abot ng COVID, pati trabaho, nagka-problema na, pati karon kung pananglit na pod ka, adlaw ni mo ting lakaw, dili pod ka basta-basta makalakaw, kinala maghuna-huna ka kung naabas mo ang face mask nimo. So daghan ang mga bantayanan. Kung nadala man po nimo ang face mask nimo, ang pangutana naman po, imo ba nadala ang imo nga itimpas? Daghan kag mga bantayanan nga makahatag og mga
kaguliyang sa imuhang kinabuhi karon. And then sa imuhang nga paglakaw kaniadto walay problema, dala ka sa imuhang asawa, dala sa pamilya, pero karon pati asawa nimo dili pwede mag-angkas sa motor kay dakupon ka. Ay. So daghan ang makita nato karon nga makonsider nato nga nakahatag og trouble sa tuang kinabuhi. Nga ato makita nga sama kay David, ingon pa na, do I walk in the midst of trouble? Usa sa nakahatag og trouble sa atong kinabuhi karon walay lain kundi ang kining COVID-19. So tonight, allow me to preach entitled In the Midst of COVID-19. In the midst of COVID-19. Yaning taliwala sa COVID-19. Na unsa man ang dapat ato nga pagabuhaton, unsa man dapat atong hinumduman, unsa man ang daghan ang dapat atong buhaton as a Christian. Bilang membro sa church, daghan ta. Pero mohagit ko sa inyo og tulo nga kini ang dapat buhaton nimo nianing COVID-19. In the midst of COVID-19, number 1, don't forget your church. Amen. Nianing COVID-19, gihagit ta mo mga pilangga nga mga Christians, mga members of church, ayaw kalimti ang imong simbahan. Basin unya, nakalimot ta ka sa imong simbahan, nakalimot ta ka sa imong local church in your prayer. Importante nga ang imong local church, ang imong church, kanunay nimo nga na-appeal sa imong pag-ampo. Ayaw kalimti ang imong simbahan. Kaya usahay baya, pag magka-problema na ang tao, makalimot na siya sa iyang simbahan. Makalimot na siya sa iyang local church. Don't forget your church. Members, ayaw kalimti ang imong simbahan. Kung asa man ka nagpuyo, asa man ang imong local church, ayaw kalimti. Unta na ang desire, pangandoy unta imong unta. Makaingon ka sa imong prayer na Lord, mawala na unta kining mong problema, mawala na unta kining mong COVID. Right. Kay gusto nako nga mo support sa akong local church, gusto nako nga muadto sa akong simbahan, gusto nako nga mo involve sa mga church, gusto nako nga mobalik sa pagpangalagad kay mo diha kauban sa akong simbahan. So don't forget your church. So not only don't forget your church, but number 2, don't forget your commitment. Amen. Don't forget your commitment. Ayaw kalimti ang ato ang mga commitment. Unsa ba ang atong commitment? I-appeal sa pag-ampo nga human nato na sabutan nga naatay lain nga commitment karong tuiga. Human taning sign, human tanang uyon sa ato ang gimitingan. Wala ba nato na nakita nga kalit na stop ang ato panginabuhian, kalit na stop ang ato nga pangwarta, kalit na stop ang ato ang pagpanarbaho. Hinaot unta, dili na ato na buhaton nga dahilan nga inigbalik ni ani, dili nilang ta magunahuna sa ato ang commitment. Diha na to makita unsa ka strong ang ato pagtuo, diha na to makita unsa ta ka prayerful, diha makita unsang discarte na to sa ato ang financial or sa unsa pa man para lang mahatag dato, para lang nga ato makita ang atong commitment diha sa pagpangalagad sa ato ang Ginoo. Daghang tag mga commitment pagsunod dato nini nga tuig, bakumusta ka ang ato mga commitment. Dili nato kalimtan ang ato ang mga commitment. Ato i-extend dito sa ato mga Bible studies. Some of you nag-commit na mo nga magpabaptize. Nag-commit na mo nga mo sunod ang water baptism. Hinaot unta, mabalik na ang normal sa dagan sa panahon diya sa pangalagad. Dili unta mo makalimot sa inyong commitment nga magpabaptize mo. Basin unya pag humani ini, mo atras mo, pag humani ini, moingon mo, nasipyat lang dahil ko sa kung saad na magpabaptize ko. Nasipyat lang dahil ko sa kong commitment nga mosunod ako sa water baptism. Sipyat na ito, karon dili lang sa kay normal naman ang dagan sa panahon. Barugan nato unsang atong commitment sa diha nga maprastar ni kamo nga naa ang commitment nga magpabaptize, then buhaton ninyo na kay wala mo nag-commit para sa ako, wala mo nag-commit para ni bisan kinsa. Ang atong commitment para sa tuang Ginoo. Christians, ang atong commitment para sa atong Ginoo. So ayaw kalimti unsa ang atong mga commitment. Dili na nato isa-isahon pa unsa ang mga dapat hinumduman nato kay kitang tanan sayod ta unsa ang atong mga commitment ngadto sa atong buhi nga Dios.
So in the midst of COVID-19, don't forget your church, don't forget your commitment, but ang number 3 and the last, don't forget your Creator. Amen. Ayaw kalimti ang Dios nga imong magbubuhat. Muna ika number 3, ayaw kalimti. Kay usa sa may daghan kong mga makita nga mga balita o unsa pa diha kining mga nangaayo sa COVID, sila dili sila tanan nga nagpasalamat sa Ginoo. Oh, usa sa akong saluduhan katong usa ka composer gani nga na COVID siya. Nga mo'y nakapahatag ang iyang kanta nga gi-compose siya nga mo'y nakahatag lead-on siyang iyang kaugalingon samtang naa siya sa dili tiyaw nga situation, andin pagkaayo niya makita nato nga grabe na pasalamat sa Ginoo. Oh, karon may mga makita nato mga balita, dili man daotan nga magpasalamat ka sa mga frontliners nato, dili ko against diha. Pasalamat ka kay sa mga doctors, mga nurse, unsa pa ning uban, dili ko against lang atong pasalamatan. Pero ang point ato unta nga kung kabalota mo pasalamat gadto sa tao nga maoy gihimo nga manpower sa Ginoo para matabangan ang mga tao nga nagsakit sa COVID. Unta dili hinumduman ang Ginoo, dili unta kalimtan ang Dios. Ay. Pero kadaghan ato madungog din ha, nagpaabot ta nga unta ilitok man ta ang Ginoo. Pero unsa ginahimo, tao ang ginapalakpakan, tao ang ginatuboy, kakong ato tagapagtagad, dapat Dios ang tagaan pagtagad, Dios ang dapat pasalamatan, Dios ang dapat palakpakan. Kay kanang mga frontliners na, Ginoo ang nag-provide og kusog, Ginoo naghatag wisdom, Ginoo naghatag protection ngadto kanila. Sa balikod ako, dili ko against nga magpasalamat ka sa mga frontliners nato, but dapat unta unahon ang Dios, kaya ang Dios ang tag-iya. Amen. Pero karon na unsa na? Ang tao na kasagaran ginaday ang Dios ulahi na. Ay. Mga members sa church, mga Christians, ayaw kalimti ang Dios. Don't forget your Creator. Amen. Ingon pa sa Ecclesiastes 12 verse number 1. Ingon pa ang Bible, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ang Bible nagsulti hinumdumi ang imong magbubuhat. Kita, wa man tanangandoy Christians, mga members sa church, ganasi ng kabalayan na minaw. Walay isa nato karon nga nangandoy nga mag-COVID ta. Walay isa nato nga nangandoy nga masakit ta. Pero palihog lang, hinumdumi kanunay ang Dios sa inyong kinabuhi. Naaman mo sa sitwasyon nga murag arangan mo. Naaman mo sa sitwasyon nga murag may sulod ang bulsa. Naaman mo sa sitwasyon nga murag hayahay. Ayaw kalimti ang Dios sa pagsulay o sa kawaladon, sa budansa o wala. Don't forget your Creator. Praise the Lord. Amen. Ayaw kalimti ang Ginoo. Labi na sa iyong pag-ampo. Sa panahon matulog mo, ayaw kalimot sa pag-ampo. Asa mo mag-adto, ayaw kalimot sa Dios. Kaya usa sa mga butang atong makita sa diya mag-ampo lang ta in time of prayer. Number 1, God is available. Ay. Sa panahon sa pag-ampo, available ang Ginoo. Dili siya busy. Ang tao lang kanunay siging busy. Ang tao lang kanunay walay panahon sa Ginoo. But praise be to God, sa diha ng tao mudangop sa Dios, ang Dios available, bakante siya, busy siya, andam sa maminaw. Sa diha nga muduol tangad to kanina. Not only God is available, but number 2, God is approachable. Amen. Pasalamat ka sa Dios, kang Dios ka itong ilagaran, o sa ka Dios ka pwede na ito istorya. O sa ka Dios ka itong ma-fellowship sa itong pag-ampo. O sa ka Dios nga makabati siya pag-atong tawgon. O sa ka Dios nga maminaw siya sa diya nga itong sampiton. Kaya ang Dios nga itong galagaran. O sa ka Dios kabuhi. So therefore, ayaw pagpanuko o dool sa Dios. Kaya ang Dios nato, He is approachable God. Amen. Not only approachable God, but number 3, answerable God. Amen. Usa ka Dios nga kabalo mo tubag. Right, amen. Usa ka Dios nga kabalo mo tubag sa diha nga mo dangot ka. Usa ka Dios nga kabalo mo unsa ni mohatag pagtagad pagbuduo lang ka. Ingon pa sa Jeremiah 33 in verse number 3, call unto me, Amen. and I will answer thee,
and show the great and mighty things which thou knowest not. Ingon sa Bible, tawag mo kanako kako magtubag. Ipakita na ko sa inyo ang mga dagko nga mga butang sukad wala pa ninyo nabatunan. Usa sa atong ginapangayo karon number 1 nga wala pa gihatag sa Ginoo nga mawala na unta ang COVID-19. Para pinakadali, para pinaka unang pulong at adrungan na is coronavirus. Kanunay lang nato tawag ng Ginoo, kanunay lang nato sa pito ng Ginoo. Kaya available siya, approachable siya, o mutubag siya sa diha nga motawag ta ngadto kanila. Mao na nga hinumduman nato kanunay ang ato ang Ginoo. Hinumduman nato ang Dios sa atong magbubuhat. Kay gikan sa mayong lawas siya naghatag. Gikan sa gininhawa nga atong giginhawa siya ang naghatag. Tanan nga atong naangkon karon siya ang naghatag ana. Siya ang tag-iya. So dapat lang sa matag adlaw sa diha nga manakay time hinumdumi ang Dios ka nagbuhat sa imuha. Di kay didto na ka mahinumdum ko nagluya na ka. Di kay didto ka mahinumdum ko ikaw nagtinga na ka. Di kay didto na ka mosampit sa Ginoo ko himatyo na ka. Di kay didto na ka mosampit sa Ginoo nga murag luoy na ang kinabuhi. Mintas ka dili pa nagabot ka mga panahon na hinumduman nato ang Dios nga mo'y tag-iya sa tong kinabuhi. Hinumduman nato kay siya ang magbuhat sa tanan. So don't forget your Creator. Ayaw kalimti. Kaya ang Diyos dili makalimot nato. Kitara kanunay ang maglimot-limot. Tao ra ang wala nga ginumdom sa Ginoo. Mabitan ang kabaliko nato. Usa sa rason ngano nga ang mga calamity, usa sa rason ngano man nga kini nga pandemic, kani nga virus kanong gialaw sa Dios, mga pagsulay ginaalaw niya. Nga naman, dili lang kay nilibos sa mga tao, niyaning kalibutan, milyon na sa mga tao niyaning kalibutan na nga halos way pagtagad sa Dios ka naglalang sa iyang kinabuhi. Mao na lang, every time nga na'y calamity, every time nga na'y mga pagsulay niyaning kalibutan na, ato i-consider yang Dios nagpahinumdom sa tao nga iyang gilalang na walay pagtagad gadto kanila. Mao na nga, dapat yan panahon na ang tao magtagad, ang tao maghatag og pansin unsa ang dagan sa panahon. O kita Christians, padayon, hinumdumi ang Dios ka nagbuhat nato. O ayaw kalimti siya, ayaw kalimti ang imong commitment, ayaw kalimti ang imong simbahan. Kana ang buhata niyaning taliwala sa COVID-19. Hinaot pa, nga namoy nakuha ang Dios mo panalangin sa inyo sa mubo kami sa gagit. Karong nga gabi, ang Diyos mo panalangin ka natong tanan, to God be the glory. Amen. Lord, salamat Ginoo sa simple message sa among nadunggan karong nga gabi. I-bless ang among mga listeners, i-bless ang among mga members, i-bless ang tanan Lord, na makakita nini nga wali. Jesus name I pray. Amen.